Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, His sacrifice, His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Si Atty. Topacio, nasusuong sa lahat ng haharapin din po ng ating Vice Presidente. Hira ka naman, para na rin sinabi mong maliit ako. Kailangan mong binaba yung mikrofono. Magandang gabi po, isang maulan. Gabi sa atin, lahat. Sa kabila ng bagyo, bagyo hindi lamang sa ating panahon, kundi bagyo na dumapo sa ating bayan mula nang nahalal sa pagiging Pangulo si Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, hindi na ako magpapakahaba, marami pang magsasalita. Meron akong isang kaibigan, hindi siya kapanalig natin sa pananampalataya sa politika. Sabi niya, bakit ba panalangin ng panalangin kayong bumalik si Pangulong Duterte? Parang personality cult yung ginagawa ninyo. Sabi ko, hindi po kami nananalangin lamang para kay Pangulong Duterte. Nananalangin po kami sa bayan sapagkat ang ginagawa po kay Pangulong Duterte ang ginagawa sa pinakamaliit na mamamayan dito sa Pilipinas. Nilalabag ang mga karapatang pantao, binabastos, niyuyurakan, tinatawanan, inaalimusta na parang yung mga namumuno lamang ang may karapatan at may talino para mamuno dito sa atin. Kung napanood niyo po yung pelikulang Moises Padilla ni Leopoldo Salcedo, may eksena po roon na siya po ay nakabitin sa kisame. Puro latay, tuguan, pasa ang kanyang katawan. May lumapit na bata sa kanya. Pinainom siya ng tubig. Sabi niya, anak, tingnan mo ako. Ito ang iyong bayang naghihirap. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang, kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng pang-aapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte, sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, His sacrifice, His life, His liberty, and His sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipinos. At yan po ang nangyari. Kaya maraming salamat po na narito po tayo. At thank you sa ating MC, Greco, nandiyan ka pala. Maraming salamat ang aking boss sa communication sa PDP, si Atty. Raul Andino. Nakita ko rin ng ating kaibigang si Councilor Bong Tolentino. Nasaan ba si Bong? O yan ang Tolentino ang hindi traidor. Yes.
Meron palang Tolentino ang hindi traitor. Yun, yung nangyari sa kanya, nangamote siya. Buti nga sa kanya. Ang mga nanalig, katulad nga ng sinabi, dito hindi po tayo nagpadala sa lapisang pangyarihan, sa pribilehiyo. Hindi po tayo gumaya sa kanila na habang naghihirap ang mga Pilipino ay sumasayaw sa New York. Nagkikipag-concert sa Duran-Duran. Yan ba ang tamang asta ng isang leader? Fiddling while Rome burns, parang si Nero. Kaya tama po na tayo dito sa Partido Demokratiko Pilipino ay hindi po nadadala sa mga ganyan. Tayo po ay naninindigan. Ngunit ano pong ginagawa nila? Tinatakot po tayo, dinidemanda kami, mga vloggers, mga journalist, kapag nagsasabi ng katotohanan, tinatakot po pati ating mga senador, pati ang ating mga leader, ipadadala din daw sa Hague. Tinatakot lahat ng pangkaraniwang mamamayan. Ginagamit ang NBI, ang PNP, lahat ng ahensya ng gobyerno ginagamit para tayong takutin. Ngunit, huwag po tayong matakot, mga kasama. Huwag na huwag. Sapagkat pag natakot tayo, panalo na po sila. Huwag po natin hahayaan na sila ay manalo. Kita niyo yung ginawa ng eleksyon kay Pe, kay Jimmy, kay JB, kay Raul. Dinaya po. Kita niyo. Ang sinasabi ng mga iba na merong nasa pagitan ng transparency server na hindi mo malaman kung anong manipulasyon ang ginawa sa ating mga boto. Sabi po nila, the voice of the people is the voice of God. Therefore, kung ikaw ay hindi mo pinalabas ang boses ng mga tao, na boses ng Diyos, ikaw ay demonyo. Kaya sila po ay mga demonyo. Tayo po ang mga anghel na kailangan talunin sila. Kaya sa pagtatapos, mga kasama, katulad ng sinabi ko, ang kalaban lamang po natin dito ay takot. Ngunit huwag tayong matakot, huwag tayong patatakot sa kanila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, sa kanilang military, sa kanilang mga pulis, sa kanilang NBI, sa kanilang lahat ng ehensya ng gobyerno, tayo, taong bayan, tayo ang may tunay na kapangyarihan sa isang demokrasya. Kaya bilang pagtatapos ay nais ko po lamang basahin ang isang talata po sa Biblia mula po kay Propetang Isayas, na ito lang po ang ating ilalagay sa ating isipan tuwing tayo po ay nagdududa, tuwing tayo ay tinatakot, tuwing tayo ay kinakabahan. Ito po ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa mga banal na taong lumalaban sa kasamaan. Ito ang sabi ng Propetang Isayas na tagubilin ng ating Panginoon. Huwag tumahimik kayo at makinig. Tayo ay nasa malayong lupain. Sabi niya, parang pong nangyayari dito sa atin. Parang napakalayo na natin sa tunay na Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit, sabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot. Ako'y sa iyo. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Dapat pakinggan ito ni Secretary Remulla. Mamamatay ang sinumang lumaban sa inyo. Hindi ako nagsasabi nito, ha? Hahanapin ninyo sila, ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kaya aanyayahan ko po sana kayong lahat na tumayo at manalangin. Narin po kami ngayon upang idalangin
Hindi lamang ang aming mahal na presidente, si Rodrigo Roa Duterte, ngunit ipanalangin na rin po ang aming bayan. Ang aming bayan po ay nasasadlak sa hirap, sa pang-aapi ng mga nasa kapangyarihan, sa pagyurak ng aming mga karapatan. Sa lahat po ng ito, kami po ay nananalig na hindi na po magtatagal ang dalamhati at hilahil na ito, Ama. Ama, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng paninindigan, bigyan niyo po kami ng tapang upang lumaban sa mga abusado, mga masasamang tao, sa mga magnanakaw, sa mga mapangapi. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa inyo. Patawarin niyo po kami kung mayroon po man kaming kasalanan sa inyo. Kapag kami po ay lumalabas ng aming mga tahanan upang makibaka sa kasamaan, pantayan niyo po ang aming sambahayan. Huwag niyo kaming papayag na may mangyaring masamang sakuna sa aming mga kabahayan, sa aming sambahayan. Bigyan niyo po kami lahat ng pinakamahabang buhay at pinakamabuting kalusugan. Bigyan niyo rin po kami ng biyaya na magagamit namin hindi lamang sa aming kasariling pangangailangan, kundi sa paglilingkod po sa inyo sa amin pong paglaban na hinaharap. Ama, bumabalik po kami sa inyo, nananalig po kami na narinig niyo na ang aming panalangin. Nananalig po kami na hindi na po magtatagal ay babalik na po ang aming pinakamamahal na Pangulo dito sa Pilipinas, buhay at malusog. Nananalig po kaming narinig niyo na po ang aming panalangin sapagkat lahat po ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas at tagapamagitan sa inyo. Amen. Maraming salamat po kasi hinawakan ng Diyos. Mas pasansana ng Ama ang bayang Pilipinas. Magandang gabi po! Maraming salamat.